Nagsimula ang kwento sa isang Dark Lord na si Claudine. Pinangunahan niya ang 4 niyang general para pabagsakin ang Catalan Kingdom. Umabot ang labanan ng 7 araw at 7 gabi. Sa huli, ang bayaning si Jed ang nakarating sa kanyang palasyo. Binigyan ng Dark Lord ng mainit na pagtanggap si Jed habang siya ay nakaupo. Nag-usap sila. Sabi ni Jed na siya lang ang mag-isang nakipaglaban sa kanya. Iniisip ng Dark Lord na baka ang totoo ay inabandona lang siya ng Catalan Kingdom. Pero hindi na nagsayang ng oras si Jed. Inatake niya agad ang Dark Lord gamit ang lightning speed. Agad naman itong napigilan ng Dark Lord. Gumanti ang Dark Lord gamit ang maraming magic spell. Pero naiwasan ito ni Jed. Nagkaroon sila ng maikling palitan. Hanggang sa huminto ng pag-atake ang Dark Lord para purihin si Jed sa galing sa pakikipaglaban. Inalok ng Dark Lord si Jed na sumanib sa kanya. Pero tinanggihan ito ni Jed. Inaakala ng Dark Lord na lumalaban si Jed para sa sangkatauhan. Pero itinanggi ito ni Jed. Tinabi ni Jed na gusto lang niya yung kayamanan na makukuha niya sa Dark Lord at sa prinsesa na kinuha nito. Nagulat ang Dark Lord. Mula noong bata pa pangarap na ni Jed na maging mayaman at may kasal sa isang prinsesa. At isang lalaki ang nagsabi kay Jed na kapag matalo niya ang Dark Lord at mailigtas niya ang prinsesa, ay makukuha niya ang kayamanan ng Dark Lord at mapapangasawa niya ang prinsesa dahil sa pagligtas niya nito. Naging inspirasyon ito ni Jed. Kinuha niya ang ipon ng kanyang pamilya para magsimula bilang isang bayani. Pagkatapos niya makwento ang nakaraan, tinabihan niya ang Dark Lord na manahimik na lang at maging parte ng kanyang kwento sa buhay. Inatake niya ulit ang Dark Lord habang iniisip ang kayamanan at sa magandang prinsesa na malapit na niyang makuha. Nagduda ang Dark Lord kay Jed kung bayani ba talaga ito. Pinalakas ni Jed ang kanyang kapangyarihan at nahiwa niya ang Dark Lord habang iniisip ang prinsesa na kanyang maliligtas pagkatapos niya matalo ang Dark Lord. Kinuha niya ang magic wand ng Dark Lord at agad nang pumunta sa kulungan para iligtas ang prinsesa. Pero nang binuksan niya ang selda, nagulat siya dahil nakita niya si Prinsipe Ruder at hindi isang prinsesa. Nagpasalamat ang prinsipe kay Jed. Pero hindi interested si Jed at sinabi na lang niya na ginawa niya ito para sa kanilang kaharian. Binigyan niya ng teleportation scroll ang prinsipe at pagkatapos ay nagmadaling umalis si Jed. Habang naiwan si Prinsipe Ruder na merong misteryosong ngiti, nakabalik si Jed sa kanyang kwarto. Habang naiinis ito sa Dark Lord dahil sa pagdukot nito sa prinsipe sa halip na isang prinsesa at pagkasira ng kanyang pangarap. Kinuha na lang ni Jed ang kanyang pabuya sa pagtalo niya sa Dark Lord at pagligtas sa prinsipe, at nagdesisyon na lang na maglaro ng video game sa loob ng kanyang kwarto. Habang si Prinsipe Ruder naman ay nakabalik na sa kanyang kaharian. Naging masaya ang kanyang kapatid na si Prinsesa Elda na makita siyang ligtas at ganun din ang hari. Pero merong napansin si Prinsipe Ruder na kakaiba. Sa kabilang banda sa gabing iyon, na naginip si Jenna tungkol sa nakaraan niya at sa Dark Lord at kung paano siya niligtas nito nang masunog ang kanilang nayon. Pagkagising niya ay nakita niya kung paano pinatay ni Jed ang Dark Lord. Pinato niya ng kutsilyo ang litrato ni Jed na nasa dingding. Napag-alaman din niya na dahil sa Big Four Warriors kaya naging matagumpay ang Dark Lord sa North Region. Pero dahil sa sunod-sunod nilang pagkatalo kay Jed ang dahilan ng kanilang pagkakahiwalay. Dahil sa emotional attachment niya sa Dark Lord. Gusto ni Jenna na maghiganti kaya tinago niya ang kanyang tunay na pagkatao at pumunta sa Catalan Kingdom. Inihanda niya ang kanyang sarili, pero bago siya umalis, nagpaalam muna siya sa isang litrato ni Claudine at Rack na siyang nag-alaga sa kanya. Tiningnan din niya ang litrato ni Jed at ipinangako na hahanapin niya ito. Nagtrabaho si Jenna sa isang cafe. Gumawa siya ng cute pose para maingganyo niya ang mga customer. Nagtrabaho siya dito sa loob ng 3 buwan. Ang unang plano niya ay makahanap ng information tungkol kay Jed at makaipon ng pera para mabili ang magic wand ni Claudine na binenta ni Jed sa tindahan sa presyong 70,000. Sa ngayon meron na siyang naipon na ganong halaga. Pero wala pa siyang nakuhang information tungkol kay Jed. Isang araw, binisita ni Jed ang cafe shop. Nagulat si Jenna nang makita si Jed na mag-isa lang at walang kasamang bodyguard. Dahil iniisip niya na isang importanteng tao si Jed sa kaharian. Hindi nakilala ni Jed si Jenna. Pero nag-alala si Jenna na baka makilala siya ni Jed dahil sa pag-uusap nila at pilit tinatago ang kanyang tunay na pagkatao. Nagpakuha ng cute picture si Jed sa kanya at naging resulta ng kanyang pagkatuliro. Masayang umalis si Jed sa cafe, habang nakatayo at natulala at naguguluhan si Jenna. Habang naglalakad pa uwi si Jed, isang ispeya ng kaharian ang nagmamasid sa kanya mula sa isang gusali. Nakuha ng litrato ng ispeya si Jed at si Jenna sa cafe na parang magkaibigan.
Pagkatapos ay mabilis siyang umalis sa lugar at hindi makapaniwala na ang isa sa Big Four ay nagsisilbi kay Jed. Habang tumatakbo siya para i-report ito sa hari, bigla niyang nakasalubong ang isang malaking tao na merong hawak na kamera at iniisip niya na isa ito sa member ng spy unit. Pero meron siyang napansin na kakaiba. Biglang tumalon ang malaking lalaki sa harap ng isang babae at naglabas ng magic dress at pinasuot ito sa babae. Kinuha na ng picture ng lalaki ang babae ng parang paparazzi. Ginawa din niya ito sa iba pang mga babae sa paligid. Nagalit ang mga babae at agad nilang pinagtulungan ang lalaki at naging dahilan ng pagkatanggal ng takip sa kanyang ulo. At nakilala ang lalaki at ito pala ay isa sa member ng Big Four. Ang pangalan niya ay Pag. Kilala siya bilang isang veteranong photographer na mahilig sa mga babaeng na nakasuot ng magandang damit. Sa dating digmaan laban sa Catalan Kingdom, tinalo niya ang pinakamagaling na babaeng Rose Knight gamit ang kanyang matinding teknik. Pagkatapos sa digmaan ay inilabas niya ang photo album ng mga Rose Knight at naging patok ito sa mga tao. Galit si Maria na siyang leader ng Rose Knight habang tinitingnan ang isang magazine kung saan siya ang nakalagay sa cover page. Galit na hinampas niya ang mesa at nangakong maghihiganti dahil sa pambabastos at pagpapahiya sa kanya. At lalo siyang naiinis dahil sa maraming love letter na pinadala sa kanya. Tumingin siya sa bintana para pakalmahin ang sarili. Pero sa hindi inaasahan, nakita niya si Pag sa labas na tumatakbo habang hinahabol ng mga babae. At sa kabilang banda, si Jed ay masayang umuwi sa kanyang bahay habang inilagay niya ang kanyang naka-frame na larawan na kasama si Jenna nang biglang merong kumatok sa kanyang pinto. At nang binuksan niya ang pinto, nakita at binati siya ni Pag. Tinubukan niya itong isinara pero pinigilan ito ng demon at nakiusap na papasukin siya dahil merong humahabol sa kanya. Tinanong siya ni Jed kung anong dahilan at bakit lagi siyang pumupunta sa kanya kapag hinahabol siya. Tinubukan ng demon na magpaliwanag at sinabi na dahil matagal na silang magkaibigan. Pero, ito ang unang beses na narinig ni Jed na meron siyang kaibigan na isa pa sa Big Four. Tinubukan magpa-cute at magmakaawa ng demon habang pinapakita niya ang sugat sa kanyang katawan at sinabing si Jed ang may gawa. Tinabihan siya ni Jed na dati silang magkalaban sa oras na yon, kaya niya ito nagawa at hindi ito valid excuse para manatili siya sa kanyang kwarto. Pero lagi siyang nahulog sa pakiusap at naaawa kay Pag. Pinayagan niya ang demon na manatili at sinabihan niya na ito na ang huli. Tinabihan din niya ang demon na maligo bago ito matulog at sinabihan na merong pagkain sa freezer. Niyaya din niya ito maglaro ng video game. At kahit na busy ang demon sa kakasilap sa labas ay na-acknowledge niya ang mabuting pagtanggap at pagkatao ni Jed sa kanya. Tinabihan siya ni Jed na huwag niyang hawakan ang mga koleksyon niya. Pero biglang nagulat si Pag nang makita niya ang litrato ni Jed na kasama si Jenna. Tinanong niya si Jed kung bakit magkasama silang dalawa sa litrato. Tiningnan ulit ni Pag ang litrato at sigurado siyang si Jenna nga ito. Inamin ni Jed na hindi niya agad nakilala si Jenna. Sa kabilang banda, nireport ng spy si Jed dahil sa pagkaroon nito ng connection sa dalawa sa Big Four. Nagulat ang hari, at sinabi ng spy na nakuha niya ang litrato na yan kaninang umaga lang. Biglang naalala ng hari ang sinabi na si Prinsipe Ruder ang nag-utos para sundan ang galaw ng bayani na si Jed. Noong una, inaakala ng hari na gusto lang ni Prinsipe Ruder na linlangin at ipapatay si Jed. Nagsalita ang Chief Minister na baka isa sa kakampi ng Dark Lord si Jed. Tinabi din niya, noong una pa lang ay duda na siyang natalo ni Jed at ng Big Four ang Dark Lord. Kaya naisip ng ministro na baka nakipagsabuatan si Jed sa Dark Lord. Dahil dito, agad gumawa ng aksyon ang hari. Inutusan niya ang lahat ng kanyang mga sundalo na agad arestuhin si Jed na tinuturing bayani, at ganun din si Jenna, at si Pag. Tinabi ng hari na bago matapos ang araw ay may makakasama na si Rock na isa sa Big Four na nasa kanilang kulungan. Tagabing iyon, binisita ni Ruder si Rock sa kulungan at pinaalis ang mga taga-bantay. Nagtaka si Rock kung anong kailangan nito sa kanya. Kinausap ni Ruder si Rock at sinabi na gusto itong tulungan na makatakas. At buuin ulit ang Demon Lord Army. At willing na maging bihag ulit. Hindi tinanggap ni Rock ang idea ni Prinsipe Ruder. Dahil hindi siya interesado, tinabihan niya ang prinsipe na isang palpak lang. At naging dahilan ng pagkagalit ng prinsipe. Agad na ginamit ng prinsipe ang kanyang kapangyarihan at agad na sinugod si Rock. Pinaalala ni Prinsipe Ruder ang dati nitong pangako. Pero sabi ni Rock na hindi niya kayang gawin kapag wala na si Claudine. Tinabihan siya ng prinsipe na gagawa siya ng kanyang sariling paraan para matupad ang kanyang plano. Iniwan niya si Rock sa kanyang selda. Sa kabilang banda, naglaro ng video game sina Pag at Jed. Tinanong ni Jed si Pag kung sino si Lord Invictus na isa sa Big Four.
Kilala ito ni Pag bilang pangalang Rock. Ito ang panganay na anak ng isang sword family, at ito ay malakas na mandirigma. Sabi ni Pag na meron din itong bunsong kapatid na babae at mas malakas ito. Nagtaka si Jed kung bakit sumali sila sa Demon Lord Army. Hindi alam ni Pag ang buong kwento, pero ang alam lang niya ay tungkol sa kwento ng Kingdom Legend lalo na sa Black Dragon del Toro. Dito na nakumpirma ni Jed ang kanyang duda sa isang sinaunang kwento. Ayon dito, merong kambal na isisilang sa loob ng kaharian, at isa dito ay maging sakripisyo at iaalay sa Black Dragon del Toro, at ang kapalit ay ang internal protections. Ayaw ni Jed na pag-usapan ng ganitong karumal-dumal na kwento pero sa pagkatapos ng digmaan, meron siyang napansin na kakaibang magic na lumalabas sa kaharian. Iniisip ni Jed na merong problema ang kahariang ito. Nakakaisip niya hindi niya namalaya na tapos na pala ang kanilang laro sa video game. Tinukso siya ni Pag sa pagiging mahina sa laro at ito ang kinagalit ni Jed. At habang sila ay nagtatalo, bigla silang natigil dahil biglang may nagsira sa pinto at pumasok si Jenna. Tinabi ni Jenna na pumunta siya para ipaghiganti si Claudine. Pero nagulat siya nang makita niyang magkasama si Pag at Jed. Nagalit siya nang sinabi ni Pag na magkaibigan lang sila ni Jed ng sandaling iyon para makituloy ng sandali sa bahay nito. Lalo siyang nagalit nang maalala na si Pag ang dahilan kaya nakapasok si Jed sa kaharian ng Dark Lord. Dahil nilinlang ni Jed si Pag nang bigyan niya ito ng bagong labas ng Magical Girl Dress Magazine, at nagpanggap bilang delivery boy, at agad itong inatake ni Jed at naging dahilan ng pagkasugat ng dibdib ni Pag. Habang inatake ni Jenna si Jed, bigla din naalala ni Jenna kung paano din siya tinalo ni Jed. At ito ay mas malubha pa. Dahil nakita siya ni Jed na naglalaro ng manika gamit ang manika ni Jed at ng Demon Lord. Pero agad siyang pinatulog ni Jed bago pa siya makapagpaliwanag. Balik sa kasalukuyan. Inatake ni Jenna si Jed at pilit kinausap ni Jed si Jenna at sinabi na hindi na siya isang bayani na tulad ng dati. Naiwasan niya ang atake ni Jenna at nasira ang pader ng kanyang kwarto. Pinato ni Jenna ng kutsilyo si Jed at madali niya itong naiwasan. Pero ang kutsilyo ay papunta sa paborito nitong princess figurine. Agad ginamit ni Jed ang kanyang lightning speed para masalo ang kutsilyo. Dahil dito, biglang nagseryoso si Jed, at pinakita niya kay Jenna kung gaano siya kalakas at agad niya itong natalo. Nagkwento si Jed tungkol sa matinding labanan nila ng Dark Lord, at dahil dito, naging sanhi ng paghinto ng digmaan at natigil ang patayan ng mga tao. Napahanga si Jenna sa sinabi ni Jed, dahil naalala niya ang sinabi ni Claudine sa kanya. Napaiyak si Jenna at biglang nakaramdam ng guilty si Jed. Tinubukan niyang patigilan si Jenna. Tinabihan niya na magpabugbog siya, at hindi siya lalaban. Pero ang kondisyon ay ititigil na niya ang paghihiganti sa kanya. Naglagay ng barrier si Jed sa kanyang katawan. Pero walang nagawa ang kanyang barrier nang sinuntok siya ni Jenna. Humingi ng tawad si Pag, at sinabi na kalimutan niyang sabihin na si Rock ang nagturo kay Jenna sa martial arts. Tinabi ni Jenna na ititigil muna niya sa ngayon ang kanyang paghihiganti pero nangakong balang araw ay gagawin niya ito. Pinago ni Jed ang usapan at sinabi niya na napapaligiran na sila sa labas ng bahay. At nang sinilip niya sa bintana, nakita niya ang nasa 100 na sundalo sa labas. Naiisip ni Jenna at Jed na isakripisyo si Pag. Sa labas, si Archmage na si Zyred ang nangunguna sa sundalo. Tinabi niya na alisin ang lahat ng tao sa lugar. Lumabas si Jed at Jenna at si Pag na nakatali bago maglungsad ng atake ang mga sundalo. Pero hindi nila naloko si Zyred, at sinabi nito na kasama ni Jed si Jenna. Sabi nito na ang kasalanan ni Jed ang pagkaroon nito ng koneksyon sa Dark Lord. Tinubukang magpaliwanag ni Jed pero inatake sila ni Zyred gamit ang gravity spell. Tumayo si Jed at naglabas ng card at binaliktad ang sitwasyon. Nagulat ang mage sa nakita niyang high-level magic na ginamit ng isang swordsman. Tinabi ni Jed na hindi siya isang swordsman. Ginagamit lang niya ang espada dahil cool lang ito tingnan. At hindi makapaniwala si Jenna sa narinig niya. Dahil sa napapaligiran sila, nagdesisyon si Jed na tumakbo at tumakas na lang kasama ang dalawa. Pero pinigilan sila ni Maria. At sinabi na si Pag lang ang kanyang sadya. Iniwan ni Jed at Jenna si Pag. Kumawala sa pagkakatali si Pag at nang makitang si Maria na suot ang magical outfit, ay agad niya itong kinuhanan ng litrato. Dumating din ang ilang member ng Rose Squad. Sa kabilang banda, ginamit ni Jed ang kanyang kakayahan para maiwasan ang mga atake ng mga sundalo. At tumakas gamit ang teleportation spell niya. Ginamit ni Zyred ang tracking spell para masundan sina Jed, pero nagulat siya nang makita kung saan napunta sina Jed. Nagtanong si Jenna kung saan sila napunta. At sabi ni Jed ay ito ay mahabang kwento. At may isang nilalang ang nag-welcome at bumati sa kanila. At dyan nagtatapos ang unang episode ng kwento.